Ang karapatan ng mga mamamayan na malaman ang mga impormasyong ukol sa usaping pampubliko at mapanagot ang mga tiwaling kawani ng pamahalaan ay layunin ng Freedom of Information o FOI Bill. Pumasa sa Senado ang panukalang ito, Marso 10 ng nakaraang taon. At hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin ito sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kaya't nananatili ang ating tanong kung may pag-asa pa nga ba ang FOI na maging isang ganap na batas. Alamin natin ang kalagayan ng Freedom of Information o FOI Bill mula sa nagpanukalang ito, si dating Congressman Erin Tanyada from Our Insight. Magandang gabi mga kasambay. Noong ika-14 na Kongreso taong 2007 hanggang 2010, sa ilalim ng Administrasyong Arroyo, muntik nang naging batas ang Freedom of Information Bill o FOI sa tulong ng inyong kasambahay. Ang FOI ay naglalayong magbigay bantay at mapanagot ang mga di umano'y tiwaling public officials at mga empleyado ng gobyerno sa anumang mga maanumalyang kontrata, transaksyon at mga pagnanakaw na posibleng mangyari. Ito rin ay naglalayong magbigay ng nararapat na impormasyon sa ating mamamayan para tulungan sila makapagdesisyon sa anumang bagay na gusto nilang malaman. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng FOI sa Kongreso, ang panukalang batas na ito ay pumasa sa Senado at sa House of Representatives o mababang kapulungan ng Kongreso. Sa katunayan, ito ay sinang-ayunan ni Pangulong Benigno S. Aquino III nung siya ay senador pa. Noong 2010, bago naging Pangulo si Pangulong Aquino, hindi na isabatas ang FOI dahil hindi ito pinagtibay ng House of Representatives. Sa ilalim ng Administrasyong Aquino noong ika-15 Kongreso 2010 hanggang 2013, hindi rin naisabatas ang FOI. Sa kasalukuyan, tayo ay nasa ika-16 na Kongreso taong 2013 hanggang 2016. March 10 ng katatapos lang na taon, ipinasa ng Senado ang FOI habang nakabinbin pa rin ito sa plenaryo sa House of Representatives. Ang magandang balita, ngayong 2015, ito ay isa sa mga natukoy na prioridad ng House of Representatives na kailangan maipasa ngayong taon. May pag-asa ba ang FOI na maging isang ganap na batas? From Our Insight, ngayon sa unang pagkakataon na sinama na sa legislative priority ang FOI, ngayon lang nating pwedeng sabihin na seryoso ang Pangulong Benigno S. Aquino III sa kanyang sinabi na gusto niyang itong makita bilang isang batas bago siya bumaba sa 2016. Sa katunayan, sinabi rin ito ni Pangulong Aquino nung humarap siya sa mga businessmen sa Malacanang sa isang daylight dialogue bago ang SONA nung nakaraang taon. Mahalaga ang panukalang FOI, kaya kailangan itong ipasa at may sabatas dahil una, sa mga bansa na matagal nang may batas sa Freedom of Information, mas mababa ang korupsyon kung ikukumpara sa mga bansa na wala nito. Gayun din sa mga bansang bago pa lamang na isabatas ito. Sinabi ito ng isang Filipinong scholar sa Amerika na si Edson Tandok Jr. Nagwagi ng parangal si Tandok sa isang kompetisyon na binubuo ng International Organization of Journalism Educators dahil sa kanyang pag-aaral sa Freedom of Information. Nilinaw niya na ang karapatan sa impormasyon ay dapat na magamit bilang kaukulang paraan upang maberipika ang mga gawain sa gobyerno at maiwasan ang mga posibleng pag-abuso sa halip na gawing huling opsyon kung kailangan laganap na ang korupsyon. Pangalawa, public office is a public trust. Ang paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan ay hindi lisensya para gawin anumang illegal at hindi maparusahan. Kapag may FOI, mas madaling mapapanagot
ng mamamayan ang kahit sinumang opisyal at empleyado ng gobyerno dahil alam ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno na mas madali silang madidiskubre sa mga iligal na gawain. Ito ang magiging hadlang o sagka sa mga masasama nilang balakid. Kapag naisabatas ang FOI, ang taong bayan ang tiyak na panalo. Muli po ang inyong kasambay, dating Congressman Erin Tanyada, and this is from our Insight.